Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas Iloilo morning program na law kita sa Miyerkules, ikaduhang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Masanaaw ang aton nga kalangitan diri sa palibot sa syudad sang Iloilo, pero kay na sang aga sa pila ka mga banwata madamo lang ulan. Sa Pavia kag Santa Barbara, ang alas 5 sa kagahon nagtupa ang mabaskog nga pag-ulan. Pero diri sa Iloilo City mamala-mala may mga presensya gid man no sang isolated rainfall sa pila naton ka mga lugar mo na kasi hindi tampaktan sa piyak nga banwa, Gaulan Tudo, Magalom-galom, sa kaiping naton nga mga lugar maayo ang tiyempo. So bunga aga lulupod kita sa tugtog balas 9 na sa aga sa pagpatpat sa labing talalupang don nga mga balita sa aton siniya syudad kag probinsya sa Iloilo sa bilog nga Western Visayas. Ang aton nga Office of the Civil Defense nag-challenge sa mga LGU to strengthen sang ila siniya nga pagpanghanda sa disaster response pagi sa pag-revisit sang ila sini nga mga pre-disaster preparation. Sa imo pang lakat matulog. Tungod nga ang month of July gina-consider nga National Resilience Month. National Disaster Resilience Month. Inday, kay gali na Sa piyak nga bahin kahapon nga adlaw, nagpatigayon sang una nga inaugural session ang katapos ang sangguniang panlalawigan sa Provincial Capitol. May mga bag-o nga mga opisyal sa bahin sang aton siniya nga provincial board ang nagtambong sa una nila nga sesyon. Isa na dira of course ang aton sini nga ang Vice Governor naton sa probinsya sang Iloilo, si Vice Governor Lian Dibuque, nagpungko bilang presiding officer sa unang inaugural session sang aton sinisang guniang panlalawigan kahapon. Kaupod sang pila ka mga miyembro sa aton siniyang provincial board, may mga bag-o da subong nga mga members ang aton siniyang sangguniang panlalawigan. Ara dira si anay board member kag anay Vice Governor Manrolex Suplico, adtong hapon kita naton didto. Ang iban pagid no nga mga officials, si Vice Governor Lian Dibuque, Inday,
Sa imo pagtulo ay si Tuto Gatulo. Agang mga mga new termer naton di kumplito ang ila sining attendance sa unang adlaw sang session sa provincial board. Of course, napunan sang mga speeches pag-welcome sa aton siniya nga mga miyembro sang sangguniang panlalawigan kag makakinit anay sila sa face to face no after sang election man nakapungko na gid man nakasugod na sa pagtrabaho ang aton sining mga katapos ng sangguniang panlalawigan. Di kahapon ang presiding officer si Vice Governor Natalie Andibuque anay mayor sa Banwasang Anilaw. Ang adto dito ang mga board members coming from 1st District, Board Member Joanne Herminanda, Board Member Rica Jane Garin. Sa 2nd District naman, sanday Board Member John Mondihar, Rolito Kahilig. Sa 3rd District, yara sanday Board Member Jason Gonzales. Kaya ang bag-o nga board member sa 3rd District, si Anay Bingawan Mayor Mark Palabrica. Tigin busla ni Board Member Mark Palabrica, ang utod sini nga si Anay Board Member Matt Palabrica. Sila ni mga bag-o, no? Sa 4th District, yara ang presensya ni Board Member Roland Distura. Kag ang baguhan man na board member sa 4th District, Dominic Paul Oso nga bata ni Anay Board Member Domingo Oso. Sa 5th District, yara si Board Member Rolex Soplico kag Board Member Nilito Tupas. Si Tuto Gatulo ang Present ang aton sininga PCL League President Christy Love Margarico kag sangguniang Kabataan Federation President Isara Javier. Dughan ko sa imo nalimutan. Nagsiliga ng mga barangay kahapon na tumanto. Amalia Dibuque. Sa imo Pagkatapos sa probinsya sang Iloilo, subong naman iya nga aga ang una nga inaugural session sang ato naman niya mga katapo sang sangguniang panlungsod. Sa nagdigad si Mana, mayara sing first session sa bag-o nga legislative building sa may 7th floor dito magsala sang legislative building. Dara karon hiwaton man ang session sang aton sinikatapo sang City Council. Nga iga-preside sang bag-o man nga na-elect nga Vice Mayor sang o kung sang syudad sang Iloilo, Vice Mayor Lablab Baronda. Nga kahapon lang nagbisita personal sa opisina ni Mayor Raisa Treñas. Kadami first time nga nagkit-anay panglakat matagugang mudlak sa o nagpadulong si Vice Mayor Lablab Baronda sa opisina sang aton sininga alkalde ni Mayor Raisa Treñas kay nakaistoryahanay sila sang mga plano man matahom nga plano para sa syudad sang Iloilo. Karon bantayan naton ang first nga session sang sangguniang panlungsod. Kiti may mga bago man kita nga members kung dito sa province. Damo to kiti damo iya sang district ang aton sini iyang probinsya. Diri sa may Iloilo City pila sa mga bago diri nga pangalan sa konseho. Of course, kagawad Nini Dilaliana, ako sa imo Councilor Shin Marie Mabilog, bag-o man ini nga pungko no. Aton sini iya nga City Council. matagugang mudlak. May mga baguhan man kita pero mga former councilor na nga daan no kanday Councilor Malabor, Councilor Lindon Akap. So sila ning mga bag-o nga mga konsehal naton nga magatambong sang ila una nga sesyon. Bantayan naton ini karon sa Iloilo City Hall, especially ang aton siniya nga bag-o man nga Vice Mayor sang syudad sang Iloilo. Look forward kita sang unity kaya after sang mainit naton nga eleksyon, it's about time na sa pagbalik sang tampad kag mapisan nga pagserbisyo sa aton siniya mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Good luck sa aton sini nga mga city councilors, ang aton nga mga pumuluyo naga laom gid nga mangin prioridad ninyo ang pagserbisyo sa ila no.
subong nga nag-umpisa na ang inyo bag-o nga termino. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:44 sa aga. Lapit sa imo Pangusisa kita dugay-dugay sa aton siniya nga pag-asa sa manginlakat sa aton sini nga panahon subong nga adlaw. Ay, kay galing akong pa. Whoa, yeah. Kay galing ako. Nangyari na sa aton sini nga linya ang aton sini pag-asa weather forecaster Sir John Baron sa paghatag sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon. Mayong aga Sir John. So, sa good morning. Kaya sa ato na mga ito latest weather update natin sa adlaw ng Wednesday, July 2, 2025. Based sa itong latest nga update, ang low pressure area nga ato pinamonitor, na sa kalayon 200 kilometers east-northeast of Kasiguruan, Aurora. Meanwhile, the southwest monsoon is still affecting the central Luzon, southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Tungkol sa siling na sistema rin sa aton sa western Visayas, expect nato ng galungan niya kalangitan na may kanto ng scattered rains and thunderstorms na pinagid sa hapon kag karagatibo sa laini ng southwest monsoon. Hangin nato direct sa western Visayas, sa light na moderate southwesterly direction nga may magdala ng slight na moderate nga coastal waters. For the temperature naton, 25 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagbutak 5:31 kinasang aga, mag-tuno direct 16 karon sa hapon. Ang neto nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. So far sir, wala kita sing na-monitor nga bagyo or LPA. Sa nagligad ka daw, may LPA kita somewhere in northeast Luzon, Sir John? Sir, ang mga siyang LPA, ang hindi na monitor na kung subong mga latest location is 200 kilometers east-northeast of Kasiguruan, Aurora. Naginaman pa mo actually nga tropical depression outside Sampar nasa siya nung kalayon 2,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Medyo malayo man sa yun sir kag doon na lang tao dito pababaw man ang iyang dali. So mas tayo dali siguro ining ang LPA sunod sa Sampar kay may siya may high likelihood na mag-develop sa isa ka bagyo. Although medyo sa babaw naman siya, pero pwede na siya makapahinhan ang southwest monsoon nga mo posible nga maka-epekto dito sa aton sa western Visayas. So actually na lang taon dahil siguro mga Thursday or Friday, may possible nga kasi mag-develop ining LPA into a tropical depression nga kung sa diin pwede siya makapahinhan sa southwest monsoon. So tayo na Thursday, Friday kasi may mga good chance talaga nga magtupa ang mga pagulan daw may region 6. By the way, Sir John, subong bulan sang July, ginadumdum naton ang National Disaster Resilience Month. Kag sang nagdigad lang nangin speaker ikaw no sa nangin meeting sang OCD. Subong July laban-laban dapat ulo alingmat ang aton sini nga mga LGUs sa disaster preparedness naton, especially nga naga sa ulo kita sang National Disaster Resilience Month subong. Anong imo sini nga mapanugyan sa aton sini nga mga pumuluyo, Sir John? Yes sir, mga ito siguro mga bulan nga pinangan kita pantayan ka na aton nga mga weather updates ngayon na pag-asa kay develop sa aton nga third data ang July. Usually mag-siyang 6 months sa aton nga rainy season. Usually di alaga sa nag-start hanggang July actually di alaga nag-start. Kung sa diin ba lang damo ang mga development ng bagyo na to. So, usually July na siya nag-start. So, actually, sa subong galing may kita di ba? May ginamonitor na kita ng LPA kag bagyo sagwa. So, dapat, patayan na kita itong mga weather updates. Ang ginapagawa daily. Daily naman na siya gina-update. And, of course, kung may mga affected areas kita nagpagawa tayo sa ating mga thunderstorm advisory or rainfall advisory or heavy rainfall advisory, no? So, manabantayan naman na siya para at least aware kita sa mga affected areas kaya maka-take makita precautionary measures. Kailangan naman sir for the next days or for the next month magamit na gini or pagwa na gini ang mga mga advisories kag mga warnings natin sa nga gina-post natin sa social media at sa website.
Sa isa ka bulan, sir, sa bulan sang Hulyo, mga pila ka bagyo ang daw average naton nga gina monitor? Yes, sir, possibly sa bulan sa Hulyo, 2 to 3 kapagyo ang posible nga magsulod o mag-develop sa Philippine Area of Responsibility. Madamo nga salamat, Sir John, sa imo tayo maginatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, sir, and good morning. Sir, thank you and good morning. Nabatian si Sir John Baron sa Pag-asa 2 to 3 typhoon o kon bagyo ang average nga ginalauman nga posible mag-agi sa Philippine Area of Responsibility subong yang bulan sa Hulyo. Imera na kita nga ginamonitor subong ag may LPA pa. Although malayo-layo ang iya nga distansya, pero sa gyapon pwede ni maka-enhance ang habagat nga aton gina-eksperyensya ka magdulot sang pag-ulan. Isa mga mangungumata tsansa nyo na niya. Di makatulog sang Okay lang ng pag-ulan-ulan kay kinahanglanon gid na sa aton nga mga tanom. sa imo yugo nga tunay. Kung may hangin nga dalaya, tiyan mo na medyo maburubudlay nagawaya kon bagyo. Mapunggan. Di daw ka-timing lang gid ni kay ang Hulyo bala. Daw pwede tanin nga masiling kasay luhon ta na lang ni ang National Disaster Resilience Month observation sa iban nga bulan no. Dilipat ang imo nga supat malap. Pero ti ginapa-alerto gid sang aton sini nga Pag-asa, sang aton nga OCD, ang aton nga mga LGUs sa pag-enhance ang ila disaster preparedness. Yeah. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:51 sa aga. Sang imuta. Sa pinakauna nga kahiginan humalin sa nagpungko sa ila bago nga termino kita ay personal. Inday. Ang aton siniya nga alkalde mga lady leaders kita subong subong 2025 Kami ang aton nga congresswoman babayi si Congresswoman Jamjam Baronda, ang alkalde ta Mayor Raisa Treñas babayi man. makatmat. Ang aton sini nga vice alkalde si Vice Mayor Labla Baronda isa man ka babayi women empowerment gid ang aton sini nga Iloilo City government kung tanaw naton sa subong mga babayi ang naga-dominate sang pila ka mga key positions. Nagtanaw naton ang blend ang pagpanerbisyo nga aton sini iya ginalauman sa aton nga mga woman mga leaders naton. Ay. Inday. Ito kanami manablamor no nga makita naton ang aton nga mga iloy bala kanami magtatap sa aton mga panimalay. So sa aton sini siguro nga syudad sang Iloilo amo man ini ang kind of leadership Sa imo nga ginalauman sang aton siniya nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Di ka nami kay naistoryahan kahapon sang aton sini mga matagas nga opisyal ni Vice Mayor Labla Baronda kag ni Mayor Raisa Treñas kung ano ang ila sini nga mga priority programs kay ti kon kolor sang politika pagaistoryahan normal lang na nga mayara sing clash kag lain-lain nga mga palanan-awon pero sa pagserbisyo kag sa pagtan-aw sa maayo sa pumuluyo isa lang ina ang direksyon sang aton nga mga leaders. Di daw kanami kay tigi mayara sing imbitasyon ang aton sini nga vice alkalde supposed to be tani nga mag tambong si Mayor Raisa sa first inaugural session sa aton sini nga sangguniapan lungsod galing may mga commitment nga una na nga na schedule si Mayor Raisa Treñas. Ang importante kay ti sa nagligad pa nimo nga both camps are calling sang meeting unity, isuportahan ta. Mga pumuluyo, support kita. Tapos na ang eleksyon. Kanami tanawon ko ng aton ng mga leaderess sa aton lokal nga panguluhan ang naga-unite kag naga-tan-aw gid sang overall nga kaayuhan sang aton sini nga mga pumuluyo. Kaya gina-post nato ng picture sang Iloilo City Government pagi kay sa Facebook ni Mayor Raisa Treñas ang ilang picture ni Vice Mayor Love Baronda nga mag-preside sang una nga sesyon sang sangguniang panglungsod dugay-dugay dira sa may Iloilo City Hall sa bago nga legislative building. Kita na naton karon ang mangin sesyon sang aton sinikatapo sang sangguniang panglungsod. Nami ang building pero daw gabala huba pada subong kay may confusion sa tunga sang aton sini nga Office of the Vice Mayor kay mayara sing ginasyom nila
nga ilan na da opisina ang 6th floor kita da o kung 7th floor. Sa imong pag-ITI. Pero daw may ibanda nga mga departments nga ma-occupy man so kabay pa kung tani nga ma-settle nino. Ay, Kaya may pagsalangisag pati siyempre bagong silo mo from old buildings sa City Hall masaylo dira sa Legislative Building. sa imo nalipay. Hindi mapunggan. Medyo may ano lang no may mga hindi lang pag-insindihan ay dira sa area sang 6th floor kung sino ang mag-occupy kung yan datanan sang Office of the Vice Mayor. Lilipat ang imong aso. May ibanda nga mga departments nga daw dira man kuno imutang. Siyempre bago. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita bantayan na lang sa iban pa nga pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid sa inyo pagupod kag pagpamati. Salamat sa aton nga mga Facebook Live viewers kay J. Missiona J. Timson nga nagupod sa aton pagpangalagad. Inday. Kung nagid lamang inyo alagad, Janelle Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.